Good morning sa bawat isa. Good morning sa TOC. Welcome po sa aming Sunday celebration for the first Sunday of the month, for the month of November na. I believe that today, as Jesus said, that He has overcome the world, so you are an overcomer. As Paul declared in Philippians 4:13 that we can do all things through Christ who gives you strength. You are an overcomer today, my friend. So I hope that you will be able to understand at yung mensahe ng Panginoon ngayon ay tumimo sa puso mo. Gamitin ito upang ma-encourage ka, mapalakas ka ngayong araw na to. As you listen to this message, as we post this on social media, magbigay ito ng kalakasan sa iyong buhay. And most of all, pagbabago ng buhay mo at lalo mo pang makilala si Jesus sa iyong buhay through His Word. Okay. Let me talk again about our theme for this year. Yung sub-theme natin, which is higher. Alam niyo, para pumunta tayo sa mas mataas na antas ng ating buhay, to go higher in life, it comes with ano ba yung priorities or ano yung priority natin sa buhay. Ano yung prioridad natin sa buhay. We want to go higher in life. Isa lang ang bagay na mag-determine so you can go higher, you can succeed in life. The question is, what is your priority? Okay? So, daming mga tao, they want to succeed, they want to go farther, they want to go higher, they want to level up. Pero, in going up, in going farther, you have a goal. And yung goal ba na yun, is that your priority? Okay? So, let me talk to you about the most important priority in life. Yung pinaka-importante na dapat nating unahin sa ating buhay. Yun yung maging foundation ng ating buhay. And, maraming mga tao, for example, today is Sunday. No? Napakadaming mga tao, rest day, just an example, no? Day for the Lord. Pero, where are you now? If you have excuses, maybe it could be understandable. Pero meron akong nakitang quote at sinare ko nga dito, sinare nga ito sa TOC account natin. May mga tao, nagiging, if you are confessing na ikaw ay Kristiyano, sabi mo ikaw ay anak ng Diyos, is going to church is one of your priority sa buhay. May magandang quote, nabasa ko to, sabi dito, being absent in church service, being absent in church services, o kaya always absent. May mga time naman, may talagang hindi natin maiwasan, may mga pagkakataon. Pero may mga tao talaga, pinali na. Magsisimba ng isang beses sa isang buwan, makikita mo isang beses, as the rest of the month, wala na talaga. I don't think na sa loob ng isang buwan, meron siyang may tatlong Sundays doon na talagang hindi siya pwede makapunta ng church. No? May mga ganun Pero nakakita ng quotation na to, being absent in church services is not healthy. It shows that God is not your priority. Okay? So, it's just an example to say,
you want to level up sa buhay, you want to go higher by God blessing your life, pero God is not your priority. Anong direction ng buhay yung pinupuntahan mo? If God is not your priority. Same thing sa practical life. You want to have a good grades. Ako, natutuwa ako sa grades ng anak ko. I just show si Meg, no? Ganda nung mga pinakita niya yung sisama talaga yung card mo, hindi po nakita. Okay? Tulad na ako, ako ganun din ako, sinasabi ng mother ng kanyang mama, we're not really asking, dapat 99 ka, dapat 95. We're not setting a grade na dapat ito. All we want to say is, all we are just telling our children, just do your best. Kung ano yung outcome nun, we congratulate them. And ako nakita ko naman kay Meg, yung priority niya sa pag-aaral. So, meron siyang resulta sa buhay. Ha? Pag nagtrabaho na, hindi yung basis eh. Kaya ang punto ko, hindi nga basis, yung sabi ng asawa ko ngayon lang, pag nagtrabaho yung grades hindi basis, yes, hindi yung grades ang basis, pero yung hardship niya to get that grades becomes an asset pag nagtatrabaho siya. So, wala naman nakakuha ng grades ng umupo-upo lang, ng magandang grades o mataas na grades, umupo-upo lang. Yung grades, yun ay kumbaga assessment lang yun. Grading lang yun nung effort mo. But what really ang nade-develop sa'yo? Yung patience, yung discipline, at yung hardship. Yung disiplina na mag-aral kahit tinatamad ka na. Why? Bakit ganun? Ano yung reason kung bakit gigising ka ng umaga, si Mary, maaga pa natutuwa ako din, talagang pag may pasok, maaga siya matutulog, gigising siya ng maaga, consistent siya doon. And I'm happy for that. Bakit? Ano yung reason, bakit ganun ang kanyang attitude towards studies? Kasi, simply because priority niya yan. Kapag yung isang bagay ay priority mo, dinalaanan mo ng oras. Tama ba? Kapag ang isang bagay ay gusto mo ma-achieve, lalagyan mo talaga ng, bibigyan mo ng time. In secular life, ganun tayo sa mga nagtatrabaho. Minsan nga, kahit nga may sakit, napasok pa rin sa trabaho. Di ba? Kahit umuulan, bumabagyo. No? Papasok pa rin yan. Lalo na kapag sahod na pambihira. May sakit nung nakarang araw, pero pagdating ng sahod, pwede po ba akong pumasok? Dami kami ganang experience sa trabaho. Sa aming kumpanya. May sakit ng araw na to, pero dahil kinabukasan sahod, sasabihin niya, pwede po ba akong pumunta para kunin ko yung sahod? Pero hindi pumasok nung araw na yun. Pero dahil kinabukasan ay sahod, magpapaalam, pwede ba akong pumunta doon? Pero hindi naman siya papasok, pupunta lang para kunin yung sahod. Isipin ninyo na hindi pumasok, pero dahil priority niya makuha yung sahod niya. Isipin niyo kahit may sakit siya nung araw na yun, dahil kinabukasan ay sahod, pupunta niya. Nakikita ninyo yung drive ko pag... Kahit mag-half day, no? Nakikita ninyo yung drive ng isang tao sa kanilang usual life. But, the God who gives the blessing, the God who
who has a good plan for us. Ang nakakalungkot, He's not our priority. So, na-example ko lang. Sabi, ito yung ano ko eh. This is my point. How can you say that you love the Lord? How can you say that ino-confess mo ikaw ay Kristiyano? At ito pa yung matindi. You are asking God's favor and blessing in your life. Pero, Lord, I'm asking you your favor and your blessing towards my life. Pero pasensya ka na. You are not my priority. And today, I want to discuss more about that. At kung gano'n ang attitude mo, if God is not your priority sa buhay mo, then I don't think you are living in the path that God wants you to be, so that you will experience yung plano niya sa buhay mo. Listen ha. If God is not your priority, I'm telling, hindi yung mga tinuturo ng mga prosperity gospel na if you will love the Lord, you will live your life and you will be a blessing. Your life will be a blessing. God talks about blessing. God talks about favor. It's in the Bible. But may malaking ba? Are you walking in the path, dun sa daanan, sa direction na sinasabi niya dapat nandun ka para maranasan mo yung magandang plano niya? Minsan ang problema kasi sa atin, ginagawa natin bangko ang Diyos. Kailangan natin siya, punta na tayo to dito. Pero pag hindi natin kailangan siya, hindi natin binibisita ang bangko. You still have something, hindi ka naman pupunta ng bangko. You don't need it. Ginagawa natin kami ng Lord. Maraming mga Kristyano, anong gusto ko sabihin today? God is not their priority. But they expect God to favor and bless their life. Yun ang nakakalungkot. Now, if you want the direction na kung gusto mo yung pabor at pagpapala ng Diyos sa buhay mo, you have to be in His path. Nandun ka dapat sa direction niya. Amen? So, let me talk. Our topic for today, live higher. Mabuhay na mas mataas. Sino dito gusto niyo malanasan to live higher pa sa buhay? Now, meron lang isang magandang verse na I would like to have one verse, but let me share to you ano yung matututunan natin dito. This is a verse of priority. Matthew 6:33. Alam ko marami na nakakabisado nito. Seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, and all the blessings, and all the favors, and all God has, all the plans of the Lord sa buhay mo, the Lord saying, will be added. Higher. Added. Ibig sabihin, itadagdag na sa'yo, meaning, go higher. Nakuha niyo ka? Again, let me quote again. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Ano man ang kailangan mo sa buhay mo. Ang sabi ng Lord, all, hindi niya sinabing some, maybe, or a little, or a half of it. Hindi, sinabi niya, everything, all that you need, habang nabubuhay ka, hanggang sa kamatayan mo. Everything that you need will go higher, will be added. Ibig sabihin,
Ang plano ng Panginoon sa buhay pala natin is always, every year of our life, gusto ng Lord, umaangat tayo. Nakuha ko, bakit gusto ng Lord na umaangat tayo palagi? Kasi, the more we go up, the more we learn and go deeper sa pagkakaalam natin tungkol sa Lord. Pag sinabi kong go higher, hindi lang yung marami kang pera. Si Lord, ang problema sa atin, pag sinabing blessing, we always think about material things. Si Lord, pag sinabi niyang, I bless you, kompleto yun. Mentally, spiritually, mentally, emotionally, our soul, yung character natin, gusto niya umangat. Physically and materially. Nakuha niyo ako? Kapag si Lord, bless niya tayo, hindi lang i-bless ka niya materially. Ganun ang demonyo. No? Yung mga taong binigay ang buhay sa kanya. Paano ko sinabi binigay? Yung mga taong walang panahon sa Diyos. Trabaho lang ng trabaho. Ibibigay naman sa iyo, sige, kaya, magiging bilyonaryo ka talaga. Pwede kang yumaman. Alisin mo ang priority mo sa Lord at ang i-focus mo lang ang sarili mo sa ambition mo na magpayaman. Dadating yan sa buhay mo. Kaya lang, pag nandun ka na, pagdating ng mga pagsubok ng depression, hindi mo kakayanin. Doon mo maiintindihan na kapag nagkaroon ka ng depression, hindi kayang gamutin ng mansion mo, hindi kayang gamutin ng travel mo, kahit saan ka pa pumunta na pinakamagagandang lugar sa buong mundo na to, hindi siya kayang gamutin ng merong pang kayamanan. Kasi, ang meron ka lang, ang naidagdag lang sa buhay mo, material things. Doon ka lang umangat sa buhay. Pero hindi umangat ang iyong spirito. Dahil wala namang connection sa Diyos eh. Hindi umangat ang character mo when it comes to deal in dealing problems and circumstances sa buhay. Especially yung mga atake ng kaaway. Katulad ng sinabi ng Bible, naparito ang demonyo si Satanas para sirain, nakawin, patayin ang buhay ng tao. So, kung wala kang pag-angat sa kaalaman ng salita ng Panginoon, paano mo masusolusyonan yung atake ng demonyo sa iyo? Paano mo malalabanan? Kaya, pag sinabi kong live higher, maraming mga tao gusto na nilang marinig. Magkaroon ng kotse, next month, mapopromote ako sa trabaho. Para sa akin, that is just bonus. Pero pag yung pagkakakilala mo sa Diyos, yung relasyon mo sa Panginoon ay umangat, no? Yung mga material things, it will follow. Of course, kapag ikaw ay nagkaroon ng patience sa pagtatrabaho, naging kang masipag sa pagtatrabaho, no? Definitely, ikaw ay naging marunong at sinasamahan ka ng Lord, binibigyan ka niya ng karunungan sa pagtatrabaho mo, definitely, mapopromote ka. Definitely, matutuwa sa iyo yung boss mo. Kapag ikaw ay masipag sa pagninegosyo, definitely, pagpapalain at pagkakaroon ng magandang outcome yung negosyo mo. Kaya, ito yung to live higher, hindi mo yung pag-pray mo na, mababago ngayon ang prayer mo kapag nagkakaroon ka ng tamang pananaw sa pagpapala ng Panginoon. Hindi mo ngayon pinipipray, Lord, bigyan mo akong kotse. Lord, palakihin mo yung sahod ko. Lord, gusto ko rin maranasan yung makapag-travel. Hindi yun ang magiging prayer mo na. Kasi ang alam mo, yun ay resulta na lang ng
pag-angat mo ng pagkakaroon ng tamang ugali at pag-angat ng karunungan mo tungkol sa salita ng Panginoon. Kung umangat ang karunungan mo tungkol sa salita ng Panginoon at ina-apply mo sa buhay mo to, ano sabi ng Bible? And all these things shall be added unto you. Ang problema sa maraming Kristyano, pag kinukot nila yung verse na seek ye first, excited sila dun sa part lang na, and all these things. Ang nakatingin sila dun agad sa blessing lang, and all these things shall be added unto you. Dun sila. Kaya magtotoo na minsan, hindi mo maiwasan may mga friend ka, pero kilala mo kasi kung ano yung buhay nila. Ay kita mo sa Facebook, nagpo-post ng mga baka Diyos. Pero nakikita mo naman, hindi mo naman nakikita priority niya talaga ang Diyos sa buhay niya. Pero sa Facebook, yung status, mapastatus ng pagpo-post ng Lord, bless me. Lord, alam ko, dadating ang panahon. Dito mo rin ako dadalhin. Dadating ang panahon, pagpapalain mo rin ako, mararanasan mo rin yung ganito. Pero pag tinignan mo ang buhay niya, wala siyang panahon sa Panginoon. Pero magaling siya mag-quote. Kahit pa 1,000,000 mong beses ka mag-post sa Facebook ng gano'n, walang blessing from the Lord ang mararanasan mo if you are not walking in the path God wants you to be. If God is not your priority. Dahil, nakuha niyo ako? Now, ulitin ko lang ulit. When the Lord blesses us, hindi lang material. Kaya please stop. Baka pag sinabing, Lord bless me, ang una mong iniisip agad, makapag-travel ka, magkaroon ka ng bagong sasakyan, umangat ang sahod mo, mag-promote ka. Pag first things first, when you said, Lord, I ask your blessing, meaning, Lord, bless me, increase my knowledge first about you. And pag sinabi mong bless me, increase, pagpalain mo ko at i-increase mo kung paano ko ipamumuhay yung salita mo. Amen ba? So, pag-aralan lang natin. Yung sinabi dito sa Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God. Sino dito ulit gusto ninyo mabuhay na mas mataas? Sa mga karinig nito, to live higher sa buhay. Number 1, sulat ninyo. Seek first His kingdom. If you want the blessing of the Lord, if you want the favor of the Lord, if you want to live higher in life, seek, hanapin mo, saliskin mo, unahin mo yung kaharian ng Diyos. Pag sinabing kaharian, ano ba itong kaharian? Ang iniisip natin, pag sinabing kingdom, maraming sa mga katawan, lalo nung bata ko, first is kingdom, ginawang literal, no? Basta dapat kasi, unahin mo yung first is kingdom, simba ka lagi, no? Sinda ka paglinggo. Ang dami namang gumagawa nun seek first the kingdom. Marami na nagsisimba paglinggo Marami nga, hindi nga, talo pa nga nung may iba nga talaga, hindi nag-absent ng linggo Every Sunday nandun, pero pag tinignan mo yung buhay ang gulo. Hindi mo nawawala sa church. Every Sunday nasa church na Kasi, ang kala nila, when you say kingdom, ginawa nila literal, punta ka namin sa church pag linggo. Kapag may gawain, lagi ka nandun. Hoy! Seek first the kingdom, atin ka ng prayer meeting, atin ka ng Yun ay, paano ba sabihin? Yung pagsimba mo, yung pagpunta mo ng prayer meeting, yun ay respond mo.
Respond lang yun ng laman ng puso mo. Ako kanya ko? Kaya natandaan nila the Lord looks at not with our actions. Pwede natin dayain lahat ng action natin. Pwede mong sabihin, wow, grabe. Grabe to, kahit pa mag-prayer and fasting ka ng buong taon sa simbahan pag humingi ka ng blessing ng Panginoon. No? Pero sa private life mo pala, ang ganyan pa, sa private life mo, sa personal devotion mo, walang namabago sa puso mo. Walang nababago sa pag-iisip, sa takbo ng isip mo. Pwede mong pikiin yan pagdating mo ng linggo, pagdating mo ng gawain, at kasama mo yung mga kasama mo sa church. Pwede mong pikiin yan. No? Pwedeng magmukha na parang talagang ikaw ay maka-Diyos. Ito, I'm sorry to use this as an example, but may mga tao nagpipray na, Lord, bless mo. Lord, humingi ng blessing. Kausap ko itong may kausap ako. Ang sabi ko lang, grabe, pray ng pray, blessing, ganito, ganyan. Ang sabi ko sa kausap ko, alam mo, kung yung pinagpipray mo, ay hindi naman according at sasalungat sa kalooban ng Panginoon, hindi ba sasagutin ng Diyos? Hindi mo lang pwedeng i-manipulate ang Lord sa kagustuhan mo. You do not pray according to what you want. You pray according to what God's want. Sabi ko nga, kasali rin naman ako ng panahon yun sa nagpipray dun. Diba? Pero, to God be the glory. Hindi naman sa yung grupo na yun, yung namumuno sa prayer na yun, nakita ko, pababa ang buhay. Until now, pababa pa ng pababa. Pero, kaming mag-asawa, by the grace of God, to God be the glory. From that time na umalis kami sa circle ng prayer na yun, na may pinagpipray ko ng malaking project. At ginawa lang namin mag-asawa kung ano yung plano ng Lord at kalooban niya na dapat namin gawin. By the grace of God, pangat naman ang pangat yung buhay namin. And hindi ko na kailangan pang ipagbayabang kasi mga tao na sa paligid ang nagsasalita na ibang-iba na kayo ngayon. And that is for the glory. I give God the glory. Kaya nga, kapag kami ay may napupuntahan, for example, kahapon nag-check-in kami no Friday until yesterday sa Azure. Pag pinopost ko yun, I post it sa social media to give Jesus Christ the glory. Kasi kapag kami mag-asawa, nag-post kami ng achievements namin, it just show kung paano naging mabuti ang Lord, kung paano na pinagpapala yung buhay namin ngayon. Dahil galing kami sa walang-wala. Hindi pero nakatag naman sa iyo. I post those things not to brag, but just to give glory to Jesus and to show the people what God is doing sa buhay namin right now. At yung mga nararanasan namin na yun nakakapag-check-in na kami sa mga nakapupuntahan namin, nakakainan namin yun ay epekto na lamang, yun ang resulta ng pagpapala ng Panginoon ng aming paglakad dun sa direksyon na kung saan yun yung gusto nyo daanan namin. Kaya yung sabi ko dun sa kausap ko,
kahit pa manalangin ka na manalangin, kung hindi naman yan yung kalooban ng Panginoon, kung hindi yung paraan ng Panginoon, hindi niya ibibigay yun. Kasi, hindi yun yung plano niya eh. Pero sabi ko doon sa kausap ko nga, kung gusto, pwede naman niya maranasan yung pagpapala, magiging bilyonaro ka pa nga eh. Lord, kung alis ka, huwag ang Lord ang dalanginan mo. It's either dumalangin ka rekta kay Satanas, talagang bibigyan ka ni Satanas ng pera. O kaya, gawin mo lang sa sarili mo. Masunod lang ang sarili mo. Kung pera lang naman talaga ang habol mo, pwede naman eh. Pwede mo talaga ma-acquire yung pera. Kung pera lang talaga habol mo, huwag mo lang gawin din ang Panginoon. Kasi kapag ginamit mo ang Lord, sabihin mo, Lord, pagpalain mo ako, tapos hindi yung ginagawa ng buhay mo, lihis sa pamamalakad ng buhay mo, don't expect na yung blessing ng Lord nasa iyo. Don't expect na yung plano niya mangyayari. Pero kung talagang pera lang naman talaga ang hinahanap mo at material lang naman ang gusto mo mapuntahan, hindi mo na kailangan ng Diyos. Makukuha mo yan. Ako, maniwala ka sa akin. Makukuha ba yan? Tignan mo yung mga aktor at actress na walang panahon sa Lord. Nagyaman na mga negosyante wala naman panahon sa Panginoon. Yumaman naman sila. Kung pera lang talaga habol mo. Pero ito lang masasabi ko. Wealth, riches, and wealth that does not come from God will make you bitter. Will make your life bitter. Sa panahon na makukuha mo yung kayamanan niya, sa panahon na ma-acquire mo na yung mga pera niya, pag tumama ang pagsubok sa iyo, pag tumama ang problema sa iyo, kahit yung pera na meron ka, yung bilyon ng pera na meron ka, doon mo malalaman, hindi kayang solusyonan kung ano yung problema meron ka ngayon. Kung ano yung sitwasyon, yung kalungkutan na meron ka. Yun kasi ang kaibahan kapag ang Diyos ang nagpala. No? Yun ang kaibahan. Pag ang Lord ang nagpala, there's no bitter life. No? Kapag ang pagpapala ay galing sa Diyos, walang alungkutan, walang kabigatan. There's peace and comfort when there's the blessing of the Lord comes with peace and comfort. Amen. Kaya kapatid, I would like to share this to you today. You want God's blessing, yung sinabi ni Jesus, and all these things shall be added unto you. When God blesses, hindi lang when God blesses, there's peace and comfort. No? If you want that, first things first. Ang sabi niya, seek the kingdom. Pag sinabi nitong kingdom, hindi yung magsimba ka linggo-linggo, hindi yung pumunta ka sa mga prayer meeting linggo-linggo. Pag sinabing seek first the kingdom, ang ibig sabihin nun, unahin mo yung otoridad. I-honor mo. Seek and honor. Learn. Check first yung authority ng Lord over that situation. If you are asking, Lord, I want this job. Pag may nakita ka, gusto ko itong trabaho na to. Pag may nakita ka, gusto kong bilhin to. Pag may nanliligaw sa mga kababaihan, pag mayroong gustong ligawan yung mga kalalakihan, before mag-take action tayo doon, pupunta muna tayo, ano ba yung sinasabi ng Lord dito? Ako ba niyo ako? Kaya sabi ng Panginoong Jesus, if you want all these things, before you do things, check, is it my will for you? Ako ba niyo ako?
Because the Lord blesses a person, pinagpapala niya ang isang tao according to the purpose He has for that person. Ngayon, kapag sa buhay mo, gagawin mo lang yan sa sarili mong atake at sa sarili mong diskarte. Yung kabaliktaran ng verse na to, mapupunta sa'yo. If you do not seek first the will of the Lord, the kingdom of God, meaning His plan, His will, His authority. Pag hindi mo inuna, kunyari, meron kang gustong ligawan, meron gustong manligaw sa'yo, meron kang gustong pasuking negosyo, meron kang gustong trabaho, pag hindi mo muna kinonsulta, Lord, ito ba ay plano mo? Kung gusto mo mag-resign sa trabaho, kung meron kang bagong kurso gustong gawin, kung meron kang bibilin, kung meron kang i-engage sa buhay mo, kung hindi mo muna kinonsulta, Lord, is this your plan? Is this part of your plan sa buhay ko? Hindi mo muna chinek from the Word of God sa plano niya. Then, kabaliktaran, kung sinabi ni Jesus in all these things, then, those things will not happen sa buhay mo. Those plans and blessings of the Lord will not happen sa buhay mo. Why? The blessing of the Lord will only happen if you do it according to His will. Nakuha niyo ba yun? So if you want to live higher sa paraan ng Diyos, do it according to His will and His purpose of life. Now, if you want to do it on your own, go ahead. Makukuha ko yun naman yan eh. But at the end, you will just end up miserable after getting those material things. Kasi sabi ko sa iyo mga kapatid, ang Diyos, hindi material ang pinangako niyang pagpapala sa atin. Hindi material. Ang pagpapalalang sinasabi ng Lord, binibigay niya sa atin, is to know His will. Seek first the kingdom, to know yun yung blessing na pwede niyang ibigay sa atin. That you may know His plans and His will in your life. Pag nalaman mo yun, kapatid, pag nalaman mo yung paraan at kalooban ng Lord, ang sabi nga ng Bible, katulad siya ng isang kayamanan. No? The kingdom of God is like a lost pearl ba yun? Na pag natagpuan mo, natagpuan ng isang tao, pinagbili niya ang lahat just to get that pearl. Because he has understood na lahat ng bagay ay baliwala. At itong natagpuan niya is everything sa buhay niya. Kaya kapatid, to make this more understandable and shortened, no? Before I proceed. The blessing of the Lord comes from knowing His plans and purpose sa buhay mo. Paano mo malalaman yung will, yung kalooban ng Lord at yung plano ng Lord sa buhay mo? Kaya napakahalagang binabasa natin ang salita ng Lord every day. Every day. Dito sinasabi, maganda kung nakakapagbasa ka ng 1 chapter a day. Ako ngayon, ang devotion mo, since I've read this already, the Bible, all the New Testament, no? Dati pag nag-devotion ako, 2 chapters a day, 3 chapters. Kasi, gusto ko pang malaman nun eh. Ngayon, hinihimay-himay ko. 1 verse a day. And I will
Dwell on it. It's not how long you read the Bible or how short yung verse na nalaman. Ang mahalaga, whether it's a 1 chapter or 2 chapters a day nung nagbabasa ka, o 1 verse, ang mahalaga, yun nabasa mo ay magiging dahilan para malaman mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Okay? Yun ang dahilan kung bakit ka nagbabasa ng Bible. Parang ganito lang yan. Pag may exam kayo, ano ba sinusulat niyo pag may exam na? Ha? Yeah, what answer? Answer from TikTok? Answer from Papa? Answer from Mama? What? Ha? What? The only answer? Ha? No. My point is, yung sagot mo, yung answer mo, did you learn that from TikTok? Did you learn that from Papa? Did you learn that from Netflix? Where did you learn it? Ha? From the book and from the lecture of your teacher. Ano ako? You answer your test according so natutunan mo sa tamang nagturo sa'yo. Right? Ako? Sam? Okay? Do you learn basketball from Diwata? If you want to learn basketball, do you talk to Diwata? Who will you talk to if you want to learn basketball? Ha? Sa may alam ng basketball. Definitely, that's Papa first, right? If you want to learn basketball, do you talk to Mama? Ha? But if you need payment for your Shopee, who do you talk to? You see, you go to the right person, no? You go to the right path or to the right reference or to the right person kung ano yung kailangan mo. Sa buhay natin, ang manual ng buhay natin para malaman natin kung paano tayo mabubuhay sa mundong ibabaw, ito yung manual natin. Kaya yung tinanong mo kanina kay Meg, may exam sila. Hindi siya kukuha ng sagot sa TikTok. Hindi siya kukuha ng sagot sa Netflix. Kukuha siya ng sagot kung ano yung tinanong ng teacher, right? Sa buhay natin, if you want to do something sa buhay, if you want to decide on things sa buhay, you do not ask yung kapitbahay mo. Or you do not ask even yourself. You ask the author of life, which is Jesus Christ. And you will hear Him sa kanyang salita. Kaya kapatid, maraming mga tao, they do not know that they are already blessed. Akala nila, bago masabing blessed sila, dapat may bago silang bagay sa buhay nila. No! You are already blessed by knowing the Word of God. And listen, kapag alam mo yung kalooban ng Lord, kung alam mo yung sagot, isusulat mo ba yung mali? Ha? Ano isusulat mo? Yung tamang sagot, right? So, kapag tama yung sagot mo, X or check? Ha? Check. Yun yung result. That sinulat mo yung tamang sagot, makakuha ka ng check. So, kung mabubuhay ka ng tama, susunod na, pwede ka magkaroon ng bagong bahay. Pwede ka magkaroon ng bagong sasakyan. Pwede mo umangat ang sahod mo. Pwede lumaki ang negosyo mo. Why? Hindi dahil yung blessing of knowing the will of the Lord, ipinamuhay mo. Yun yung number 2. Seek first His righteousness. Number 1, if you want to be blessed, you have to know, consult, ask the will of the Lord. Second, number 2, if you now know the will of the Lord,
seek first His righteousness. Kung alam mo na yung kalooban niya, then ipamumuhay mo ngayon yung kalooban niya. No. Balik tayo. Take some illustration. Alam na ni Meg yung sagot. Alam mo na, tinuro sa'yo. For example, ang tanong, the question is, what is the capital of the Philippines? What is the capital of the Philippines? Ha? Are you sure? Ha? Davao? So, what is the capital of the Philippines? Manila. O, alam mo, Manila. Yun ang alam mo na sa isip mo. Will you write it Pampanga? Will you write it Dolores Perry? Of course, that's the wrong answer. So, ang isusulat mo, Manila. Then you will get a check. You will get a score. Listen to this. Simpleng illustration. Maraming tao nasa church linggo-linggo. Nagbabasa ng Bible. Pero dahil mas nasusunod at hindi nila sinasaliksik, Lord, masunod ang kalooban mo sa buhay ko sa araw na to. Kahit alam nila, listen, kahit alam ng isang kabataan, hindi yan ang kalooban ng Lord sa iyo na manliligaw. Sinunod niya pa rin. Sinunod niya pa rin. Sabi na nga ng parents, wag yan. Sabi wag yan ang liligawan mo. Wag yan ang wag yan ang sasagutin mo. Wag yan ang liligawan mo. Wag yan yung negosyo. Wag kang magpapautang dyan. Wag kang mag-i-engage sa tao na yan. Alam mo na. Pero, dahil alam mo lang, pero wala kang desire, sundin yung kalooban niya. Alam mo lang nga eh. You just know it. But you do that. Kaya ang sabi dito, listen na, anong sabi dito? It's not just, hindi lang enough. Listen first, please. Hindi lang enough yung alam mo, yung kalooban niya. Mahalagang you seek, sabi ng seek. Dinidesire mo, araw-araw, Lord, I want your will. Like for example, I want to be honest, kahit marinig dito sa Facebook, when we were in Azure, I know there are some pretty girls, and there is this one girl. She's just young, I think she's just 20, 21. She keeps on looking at me. Buti sana kung yung tingin lang, is she really trying to pack whatever? She's pretty. The face that I like for a girl. I know it's not the will of the Lord. But it's not enough to know it. If you know something, but you do not every day desire, Lord, I will choose to follow your will. If you do not desire that every day, then it will be easy for you, listen to me, it will be easy for me to look at her also and desire her, fantasize her, then I will fall into sin. Nakuha na. Then what will be, anong resulta ng broken family? Ang dami magulong buhay kay Kristiyano na. Ay Kristiyano na ang gulo-gulo ng buhay. Simple lang. Sayang, nakakarinig ka ng Word of God. Sayang, nagpupunta ka ng church kahit sabihin na natin once a month. Pero the problem is, yung desire mo to seek the will of the Lord every day. Nasasabihin mo, every Lord, kaya nga sabi ni Jesus, seek, unahin mo. When, hindi once a month, hindi once a year, hindi kung kailan lang nangangailangan ka.
Ang sinabi ni Jesus, when you seek the Lord daily sa buhay mo, before you go out from your house, you will spend time, Lord, today, help me to do your will. Yun yung seek, you desire to seek, and you desire to do His will. Then, listen, if I desire to do the will of the Lord, kahit galit na ako, gusto mo lang makipag-away sa boss ko, and I will choose, Lord, no. At kahit gusto niyo namin mag-resign ni Mama, first year pa lang ni Mama, gusto niyo na mag-resign sa pubuking. If we will keep on going from work to another work, yung sahod namin, yan, pa 400, 500, hindi kayo makakapag-aral sa magandang school. You will not experience that kind of life right now na meron kayo. So, ano yung punto ko? If you know the will of the Lord, ipamuhay mo, seek first the kingdom, know the will of the Lord, and His righteousness, live the will of the Lord. Ipamuhay mo sa buhay mo. Then I tell you, hindi mo na kailangan pang hanapin magkaroon ka ng bagong kotse. Hindi mo na kailangan pang maghangad ng malaking sahod. It will follow. Amen ba? Maraming frustration ng maraming tao, nakakalungkot mga Kristiyano. Ang daming frustration simply because they desire all these things. Doon sila nakatukutok and all these things. Doon sila nagdi-desire sa mga material. Pero pag pinag-usapang unahin mo yung kalooban ng Lord at ipamuhay mo yung kalooban ng Lord, hirap na hirap. Ang isa sa matinding kaaway ng tao, yung ugali niya. Yan ang isa sa mahirap. Kaya nga maraming natatanggal sa trabaho dahil sa ugali din. Kung yung ugali namin, pinatulan namin, nung inis na kami sa, naiinis si Carl noon, para gusto niya mag-resign. Kung pinatulan namin yung, kung nakinig din ako, resign na tayo, kakairita niya ito. Balik na naman kami sa Clark, everyday, nagbubaka hanggang ngayon ang ating sasakyan, OC pa rin. Why? Bakit hindi nangyayari ang pagpapala ng Lord sa buhay mo? Bakit? Kasi you do not live the will of the Lord sa buhay mo. Laging ikaw lang ang nasusunod. Kaya hindi mag-manifest yung pangako ng Lord sa buhay mo. For my conclusion, the blessing of the Lord only happens dun sa path niya. Remember that. Yun yung all these things. All the plans, all the promises, all the favor, all the blessing of the Lord sa buhay natin, ng bawat taong plinano niya na sa bawat tao, mangyayari lang yun dun sa direksyon ng Diyos. Outside nun, outside that path, tandaan niyo, it will destroy us. Once you get out from the path na nilaan ng Lord para sa iyo lang, at sinunod mo yung sarili mong path, it will destroy you. Sabihin mo sa akin ano ba yan? Sa Lord kasi ang dami kailangan gawin o ganyan. Mahirap yan kung ayaw mong mag-submit. Naiintindihan kita bro. Kapatid, kahit ako rin may reklamo rin ako para ang hirap sundin. Pero mahirap yan pag ayaw mong mag-submit. Pero if you're willing to submit and seek and desire the will of the Lord, I tell you, kahit mahirap yung proseso ng Panginoon, there is peace and there is comfort. Most of all, there is hope. Outside sa path ng Lord, madali.
Gusto niyo mas malaking pera pa? Simple lang. Faster ng income namin niya sa Bobo. Dali lang. I'll apply. I'm not saying yung pag-abroad ay hindi kalooban. Sa iba, kalooban ng Lord na. But I know for sure it's not the plan of the Lord sa buhay. I'll apply. Working abroad. Mas faster pa. Papabata lang si Papa, mapapayat pa. Macho dancer. And 1,000 a day. That's big, ha? Or 2,000, I think 2 to 3,000 a day. Pero pa, pag pumayag kang, 10,000 pa. Magmamassage lang ako ng, magkukuha sa akin. That's fast. Kaya sabi sa'yo, or I'll sell drugs. Kaya nga kung tao, utak na ng pera, maraming parang para magkaroon ka ng madaling pera. Tapat lang ang tao talaga ng, but, that path will destroy you. Lahat ng mga drug lord na yung gana. Lahat ng mga gumagawa na yung taong yumaman na pagbibenta na yung babaeng binibenta niya yung laman niya, yumaman naman, naging milyonaryo, nagkaroon ng malaking bahay. But at the end, it destroys her life. Ulitin ko lang, ng kayamanan, ng pwedeng i-alok ng demonyo sa iyo. Kapahitan ang dulo ng iyo. Pero yung pagpapanan ng kanya, lalo na sa time na pinoproseso ka niya. Bago kasi mag-manifest into material things yung blessing niya, kailangan niya muna tayo i-proseso. Ang maganda lang, during the process, the Lord will give us peace, hope, at bibigyan ka niya ng comfort. Anak, huwag kang magmamadali. Anak, huwag mong gagawin yan sa sarili mo. I tell you, dadalhin kita doon sa mas mataas pa. Just, huwag kang aalis sa path. Sa inyong mga kabataan na dito, Samuel na hear this from your father. Huwag kayong umalis sa path. Paano kayo nananatili? Seek. Don't just read. When I say seek, after you read, you have to say, Lord, help me to live your word. Makuha niyo ko? Parang sa, after you listen to your teacher, pagkatapos ba nun? Tapos na? Ha? After you listen sa turo ng teacher, di ba memorize mo yun para during the exam, you still remember. Ganun din. Tandaan ninyo, everyday si Papa may pagsubok. Ang kahinaan ko kasi, ang major kahinaan ko is yung hot-tempered ako, mabilis akong magalit, mabilis akong mag-react, at you know, because I feel. Yan ang kahinaan ni Papa. Kaya, every day, I have to seek the Lord and ask. Kasi, at my age, ang mga tumitingin pa naman sa aking butisado kung kaedad ko, same age as, kaya sabi ko, anak ko natin. Magpapakyut. Teenager. Pakikipagtitigan. Pinag-iilaw na ako, ito tinito. I'm not saying many, but there's some. And that some are many. So, if I will not seek and desire the Lord, I will just bye-bye, Candace family. That's why, yun ang nasabi ko sa inyo mga anak. Desire the Lord.
And second, pamuhay niyo. Isa sa mga motivation ko, if I do these things, ang buhay, anytime, you'll die. Anytime, pwede kang mamatay. What if bigla akong pinatuloy ng kasalanan na yan at yun na rin pala ang oras ng kamatayan? Buti na lang ang Lord is a God of mercy. Okay naman. Napakaganda ng plano at pagpapala ng Panginoon. All we have to do is stick and live to His will. But then, before I end, I would like to encourage you. Marahil ang gulo-gulo ng buhay mo. Simple lang ang masasagot ko. Sigurado, ikaw lang ang nagpapatakbo kasi niya. You do not know how to drive your life, I tell you. You need a pilot. Kailangan mo ng driver. And that is Jesus. You want to accept Jesus in your life. If you want a pilot, kung gusto mo ng driver, kung gusto mo ng shepherd, kung gusto mo ng may magpatakbo ng buhay mo, na siya yung nakakaalam kung paano mo mararanasan yung pangako at pagpapala sa buhay mo. You need Jesus. I would like you to follow in this short prayer, sabihin mo, Lord Jesus, I accept you in my life. Father, please forgive me from my sins. I believe that Jesus died for my sins. And now I accept Him as my Lord and Savior. In Jesus' name. Kapatid, yung sumunod ka sa maikling panalangin na yun, believe that Jesus has redeemed you, binago ka niya, liligtas ka niya, at may maganda siyang plano sa buhay mo. You may want to learn more about God. You can directly message this account, send us, PM us for prayer and counseling. We will reply to you and hope to hear from you. And samahan mo kami ulit next Sunday. God bless you. God bless you.